Bago ko po umpisahan itong video na to, shoutout muna sa ating mga subscriber na nagpapa-shoutout sa atin. Si Sir Edward Calindas. Sabi niya "Hi sir, watching from Ilocos Sur. Lagi ko inaabangan videos mo, kaya lang madalang ako mag-upload." Madalang lang ako mag-upload, katoto, kasi medyo busy din sa trabaho, tapos nawawalan ako ng idea kung ano yung content ko. Kaya pasensya na, madalang akong mag-upload ng video natin, pero titry ko na mag-video o gumawa ng video ng madalas para mas marami pa kayong matutunan tungkol dito sa Canada. Sabi niya sa akin dito pa-shout out Edward Calindas from Candon City. Ay attend kayo, sabi niya. Ilocano siya, na yung Agbiag Idol, sabi niya. Tapos yung isa yung isa naman, "Hello sir, I was planning to work in Canada. Mag-iipon ng pera, pero walang planong tumira. Pa-shout out sir," sabi niya. Mahal Arcilia, working now in Hong Kong. Okay. Katoto, salamat sa panonood nyo at sa suporta na binibigay nyo sa RPTV. Shoutout sa'yo, Arcilia from Hong Kong. Mag-iingat po kayo lagi dyan, and abangan nyo po yung mga susunod namin mga video para mas marami pa po kayong matutunan. Comment down below lang po kung sino po yung gustong magpa-shoutout, at paki-comment na din po kung taga saan kayo para malaman po namin kung hanggang saan umaabot itong video na to. Okay mga katoto, umpisahan na namin, umpisahan ko na ang aking pagpapaliwanag tungkol dito sa Canada. Okay, kumusta po mga katoto? Magandang araw po sa inyong lahat. Kung saan po kayo naroroon, sana mag-ingat po kayo lagi. And itong araw po na to, usapang Canada na naman po mga katoto. Usapang buhay Canada ng mga Pinoy dito sa ibang bansa mga katoto. Kaninang umaga ng pagkagising ko, meron akong nabasa na comment dun sa isang video na in-upload ko. Kasi nagtatanong siya na sabi niya kapag ba open work permit holder ba ang hawak daw, tapos nakapunta na ng Canada, libre na po ba daw yung o automatic na ba na libre ang health insurance mga katoto o yung health card mga katoto. Yun, nireplyan ko siya, pero meron pa siyang ibang tinatanong. Tapos naisip ko na gusto ko gawan na lang ng video ito mga katoto, para hindi lang siya o hindi lang konti ang makakanood o makakabasa ng comment. At least dito sa video na to, magkakaroon ng mga idea ang mga subscriber natin o yung mga hindi pa subscriber ng RPTV. At least magkaroon sila ng idea kung paano ang buhay dito sa Canada at kung paano yung process dito sa Canada mga katoto. Lalo na yung mga nagpaplano, nagbabalak pumunta dito sa Canada. Ngayon mga katoto, sabi niya sa akin, kapag ba open work permit holder tapos pumunta na dito sa Canada, automatic daw ba na libre na ang insurance mga katoto, yung health insurance. Kasi daw, parang mayroon yata siyang bato sa bato na gusto niya magpa-opera dito mga katoto. Tapos isang reason pa rin niya na gusto niya pumunta dito, mainit na daw sa Pilipinas mga katoto. Sobrang init na daw ang temperature sa Pilipinas, kaya gusto niya pumunta dito sa Canada. Ngayon, ang paliwanag ko naman o masasabi ko naman mga katoto sa health insurance, kung pagdating mo na sa Canada na open work permit holder ka, hindi po agad-agad o hindi po automatic na
libre ka na ng health insurance mga katoto. Kasi may process yan. Una po, ang kakaroon ng health insurance, kailangan pong mag-apply. Panibagong pag-apply po ang kailangan para magkaroon ng health card or health insurance dito sa Canada. Hindi po automatic na may health insurance ka pagdating mo sa Canada. Meron kang open work permit. Yan, iba po yung process nun. Iba rin po yung process pagka nag-a-apply ka ng trabaho. Tapos, iba rin po ang process ng pagkakaroon ng health card dito sa Canada. Ang requirements po ng pagkakaroon ng health card dito sa Canada, dapat isa kang foreign worker na nagtatrabaho dito or permanent resident or citizen mga katoto. Ngayon, kung open work permit holder ka, tapos nakapagtrabaho ka dito mga katoto, yun yung kailangan nila na requirements, yung status mo dito sa Canada. Pwede mong i-apply sa province na kung saan mo gustong pumunta. Nabanggit pa rin niya sa akin na gusto niya pumunta dito sa Manitoba. Ngayon, pwede ka pong mag-apply ng Manitoba Health dito sa online. Pwede po online mga katoto. At marami naman pong may website po na pwedeng i-link or i-search mga katoto. Ngayon, ang kailangan po doon yung magkaroon ka po ng ID, isang requirements yun. Tapos isang requirements din po magkaroon ka po ng address, yung mailing address mo mga katoto, kasi doon nila ipapadala yung health card mo kapag ka na-aprobahan. Tapos kailangan din nila yung pinaka-importanting kailangan nila o requirements nila yung magkaroon ka po ng status dito sa Canada mga katoto. Yun, yung open work permit, yan, status yan na pwede mong i-prove sa kanila. Pero depende po sa open work permit na hawak. Minsan ang open work permit po na hawak less than 1 year lang po. Minsan 6 months lang, minsan 1 year lang. Ang pagkakaalam ko po kapag nag-apply ka po ng health card dito sa Canada, kailangan more than 1 year or 2 years po ang validity or yung status mo na pwedeng mag-stay dito sa Canada mga katoto. Ito po ay hindi ko po nila lahat pwedeng magkaroon ng health card kasi baka ma-misinterpret nyo po yung mga visitors po, hindi po sila pwedeng magkaroon ng health card mga katoto sa mga province. Pwede po silang mag-apply ng health insurance. Yan, health insurance sa mga private companies. Pero yung health card po ay hindi po sila pwedeng mag-apply. Unless nakapaghanap po sila ng trabaho at nakapag-open work permit po sila or close permit or yung tinatawag na na close permit po, pwede po mag-apply na yon. Kasi yun yung status mo dito sa Canada. Visitors po, hindi po pwede mga katoto. Kaya marami kaming mga nababalitaan dito na mga kababayan natin na minsan pagdating ng mga magulang nila o pagdating ng mga kamag-anak nila dito sa Canada as a visitors, na meron pong nangyayaring di maganda sa kanila, nagkakasakit or nagtitrigger po ang sakit nila na galing sa Pilipinas. So may sakit na sila sa Pilipinas tapos pumunta sila dito sa Canada, nag-trigger po kaya nako-confine sila, minsan may namamatay pa. Talagang minsan nag-funding po ang mga Pilipino dahil sa sobrang taas ng gastusin dito pagka na-hospital mga katoto, kapag ka walang health card or walang health insurance mga katoto. Yun, ganun po siya. Yung kung open work permit ka, pwede ka pong mag-apply ng health card mga katoto. Tapos makapaghanap ka ng trabaho. Tapos ibang process po yun mga katoto. Ibang process po. Kahit na nagtatrabaho ka na, kung hindi mo pa ina-apply ang health card mo, hindi ka po magkakaroon mga katoto. Kasi ikaw mismo ang mag-a-apply doon. Ikaw mismo ang gagawa ng or mag-pursue ng sarili mo para magkaroon ng health card mga katoto. Napaka-importante po ng health card dito kasi kahit na
nasaan ka, magagamit mo po yun mga katoto. Libre. Libre po yun. Sabi ko po na libre, yun, pinaliwanag ko na po sa isang video ko, dahil wala ka pong babayaran sa hospital mga katoto. Pero yung kinukuha po nila yon sa mga tax na binabayad natin o binibigyan natin sa gobyerno. Doon po nila kinukuha yon dahil siyempre, kailangan din nila ng fundings mga toto. Kaya yon, nanggagaling po sa tax natin yung sinasabi ko na libre ang health card dito, health insurance mga toto. Tapos, ngayon yung lilinawin ko po health card po, yung health card natin sa mga bawat province libre kapag ka nagtatrabaho ka na at nakapag-apply ka na. Kapag ka may health card ka na ngayon. Tapos ayun po mga toto, sana may natutunan ka po dito sa video na to o yung mga nanonood dito may natutunan po sila. Tapos kung may natutunan po kayo mga katoto, please paki-subscribe naman po ang YouTube channel natin na RPTV at paki-like na lang din po at paki-share para mas marami pa pong makapanood ng ating mga video mga katoto at marami pa pong mga magkakaroon ng mga ideya para sa ating buhay dito sa Canada o mga buhay ng mga OFW dito sa Canada mga katoto. Yun. Isa na rin po na kinoconsider nila yung init ng panahon sa Pilipinas na gusto na nilang mga ibang bansa din, gusto nilang pumunta dito sa Canada. Actually po dito sa Canada mga katoto, meron din pong mainit na panahon, lalo na yung summer, yung peak ng summer mga katoto. Pero hindi po ganoon siya hindi po ganoon siya kainit katulad ng sa Pilipinas. Tapos meron naman, marami na mga advantage at disadvantage po mga katoto. Kasi dito naman po, meron namang sobrang lamig. Parang nasa Pilipinas ka din, na sobrang init, parang ganyan. Halos magkapantay lang po sila, sobrang lamig po mga katoto. Kasi may winter nga po tayo dito. Tapos yun, hindi ka naman makagala, hindi ka naman makapunta sa mga pasyalan na yung yung magtatagal ka. Kasi sobrang lamig nga po mga katoto. Ayun. Marami pong advantage at disadvantage po kahit saan po tayo magpunta. Kahit saan pong bansa tayo mapadpad mga katoto. Marami pong advantage at disadvantage po mga katoto. Tapos basta para sa akin o para sa amin ni Mrs., enjoy lang po natin kung nasaan tayo at kung ano yung meron tayo. Tapos po mga totoo, i-appreciate lang po natin kung ano po ang bansang, kung nasa naman po tayong bansa na naroon mga toto. Pilipinas po, ayan, maganda rin po sa Pilipinas. Minsan, naisip din po namin na umuwi na lang Pilipinas kasi, yung pagka napapagod sa trabaho dito, ayan, Pilipinas ang, masaya sa Pilipinas. Lalo na dito, pinagkaiba mga katoto, pagka uwi mo ng bahay, galing ng trabaho, wala nang social life mga katoto. Ganon siya. Lalo na mga tao dito busy naman. Sa Pilipinas, masaya. Yan, masaya siya. Tapos, meron pa nga pala siyang isang na-comment mga katoto. Sabi niya sa akin, kung mas maganda ba daw na magpa-opera na lang muna sa Pilipinas bago pumunta dito sa Canada. Yun. Kasi daw sabi niya, napakamahal po ng operasyon dito mga katoto. Sabi niya, yung bills po o yung pagpapa-opera mahal sa Pilipinas. Kaya naisip niya na pumunta dito sa Canada para magpa-opera. Kung ano po yung suggestion daw na maibibigay ko sa kanya, kung doon ba siya magpapa-opera o dito. Para sa akin naman po mga katoto, kung grabe na po yan at hindi kailangan mo nang ipatanggal, siyempre pagpunta mo dito magme-medical ka mga katoto kasi
kailangan yan, yung medical. Kung nakitaan ka na may sakit dyan, tapos kailangan mo opera, kailangan operahin na dyan katoto kasi para wala ka na maging problema dito. Maganda kung makapunta ka dito, tapos magkaroon ka ng health card dito, pwede, mas maganda din dito kasi wala kang babayaran. Pero, kung hindi ka maaprubahan na papunta dito, kailangan mong katoto, magpa-opera dyan. Kasi, yan, health na yan, katoto. Kasi, kailangan ng, kailangan ng gamutin. Ayan. Ang kinoconsider niya doon yung init ng panahon sa Pilipinas. Gusto niya dito sa Canada, malamig daw. Tapos, yung isa pa, yung health nga, yung health card na kung magpapa-opera daw siya sa Pilipinas, mahal. Dito daw, libre. Ayun mga katoto. Sana may natutunan ka doon. Sana meron kang na pulot na idea sa pagpunta dito sa Canada at yung buhay dito sa Canada, katoto. Okay, maraming salamat po sa panonood. Salamat po sa suporta ninyo sa panonood sa amin at pagsusubscribe. Sana po suportahan nyo ang RPTV. Please subscribe na po at like and share sa ating YouTube channel RPTV. And mabuhay po kayong lahat. God bless po.